At patuloy po tayo mga kapatid sa ating pong topic, the 19th Fundamental teaching of born-again Christian is incorporated about me are reflected in the following declaration of faith. So dito po tayo sa panglima. We believe Christ died for our sins, was buried and rose again the third day, and personally appeared unto His disciples. So naniniwala tayo na mga born again na ang ating Panginoong Jesucristo namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito para tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasaysayan ng Biblia, nabigo ang tao, ang unang tao si Adan. At dahil kay Adan, nagkasala siya. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Biblia, ay kamatayan. Pisikal na kamatayan at saka kamatayan espiritual. Kung titingnan natin sa dictionary, ang nahulugan ng kamatayan o death are separation, pagkahiwalay. Totoo naman, kasi pag namatay ang tao, sa pisikal, magwalay siya sa kanyang mga labuan, kanyang pamilya, sa kanyang mga anak o basta ang hulugan ng kamatayan ay separation, pagkatiwalay. Sa spiritual na hulugan, totally separation from the presence of God. Yun po ang kaparusahan ng kasalanan. At ang kasalanan na nagawa ng tao, ang problema, hindi natin magawa ng paraan ito na maayos. Nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi magawa ng paraan ng tao na mapanumbalik muli ang relasyon ng Diyos sa tao. Kasi nagkasala na eh. So ang ginawa ng Diyos para makapanumbalik tayo sa Kanya, ibinigay niya ang Kanyang anak. Sa pamagitan ng Kanyang anak, baka balik tayo sa Panginoon o sa madaling sabi, ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Sa pamagitan ng Kanyang anak, kung tayo ay tatanggap. Kaya nga, we believe Christ died for our sins. Kaya nung si Kristo ay ipinako sa cross, ang dahilan talaga nun, hindi dahil sa nagkasala siya, kaya siya naipako. Hindi po. Namatay siya sa cross. Kung aking titingnan sa Biblia, walang nakitang pagkakamali kahit sinong tao, kahit si Herodes, kahit si Pilato. Sabi ni Pilato, wala akong nakita kasalanan sa tao ito. Bakit natin ipako ito? Tinignan niya yung record ng Panginoon, wala na siyang ginawa. Hindi siya lumabas na Romano. Wala siyang pinatay. Nagalit lang sa kanya ang mga Hudiyo dahil sa nagtuturo siya ng totoo. Yun lang. Pero ang purpose nun, na mamatay siya na walang kasalanan, kasi ang binayaran niya ng kasalanan ay tayong lahat. Amen? Tayong lahat na kay Kristo. So namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. At naniniwala tayo na siya ang ating
tagapagligtas. Wala na pong iba. Nung siya'y namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing. Niniwala po tayo nun. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. At nagpakita sa kanyang mga alagad. So ang ating Panginoong Jesucristo, nung namatay siya, namatay, naghirap, nailibing. Pero ang kagandahan, nung nailibing siya, nabuhay siya muli pagkalipas ng 3 araw. Siguro magtaka kayo, paano yung nangyayari, Pastor? Kung nalibing na siya, natabunan na ng lupa, ibig sabihin, kumbaga parang naging sumbi na, no? Yung naman mga palabas, yung galing sa libingan, lalabas. Alam niyo mga kapatid, ang customary kasi ng banda sa Israel, hindi po ibaon sa lupa yung patay nila. Yung patay nila, halimbawa, ang malaking bundok sa gilid doon, gagawa sila ng parang unit. Parang kwarto pa rin. Tapos sa gitna noon, maglagay sila ng parang lagayan ng namatay at doon nila ilagay. Hindi nila tinatabunan ng lupa. Kaya yun ang kanilang customary. Nung mailibing si Kristo, bumangon siya, nabuhay. Maraming saksi, lahat ng mga alagad. At nang nabuhay siya, kasama niya ang mga alagad sa loob ng 40 days. Bago siya tuluyang bumalik sa langit. Now, ito lang ang paniniwala na pag ang tao daw namatay, yung kaluluwa daw ay gagala-gala. Wala pong basihan yun sa Biblia. Ang ginawa niya ng basihan si Kristo, hindi naman pwede mong ibasi doon dahil si Kristo hindi multo. Nung nabuhay siya muli, may katawan at ano siya, kumbaga mahihipo mo siya. Ang tao na ordinaryo pag namatay, wala na. Meron mo nagpapakita, ano yun, maaaring kagagawa na ng sobrang pag-iisip o di kaya may ibang gumaya sa mukha, kaya nagpapakita sa mga sinasabi nilang mga loved ones, nagpaparamdam. Diba? Sabi ng iba, sa akin parang hindi ko naman napansin nung ang ating bishop ay kinuha na ng Panginoon. Itong simbahan natin, laki-laki nito. Hindi, wala man, no? Kasi nasa ano yan eh, nasa pananampalataya na alam natin na ang taong nag-involve sa Panginoon, pag siya'y kinuha na ng Diyos, ay talagang hindi na magpaparamdam yun. Meron akong naririnig na boses, yung sa mga CD ni Bishop. Pero patutog namin, yung boses na lang naririnig sa CD, yung mga preaching, yun. So, ang ating Panginoon, nung nabuhay niya muli, hindi siya multo. Nagpapakita talaga sa kanyang mga alagad. Nakikain, nakisama, nakipiluship sa kanyang mga alagad. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Corinto, chapter 15, verse 1 to 4. Sino ang makabasa? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Sige, nakasan mo. Wala kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Sostenes. Sa Iglesia na sa Corinto, sa mga nangihilang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng makikipag-isa kay Kristo Jesus kasama ng mga hinilang ng lahat ng tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong nating
1 Corinthians ba yan nila? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. O sige. First Corinthians 3:1-4. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang mensahe na inalahad ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap hanggang ngayon at pinaniniwalaan niyo. Sa pamamagitan nito'y masiligtas kayo, makahawakan niyo mabuti ang mga pinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibigay sa akin. Na si Kristo'y namatay upang magligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ang binusin ng buhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Amen. No? So, yan ang turo ng mga unang alagad. Yun din ang ating in-apply ngayon. Kabahagi ng ating doktrina sa mga punagin, panglima, na ang ating Panginoon naniniwala tayo na namatay siya sa ating mga kasalanan, nailibing, tapos pagkalipas ng 3 araw, nabuhay muli, at nagpakita sa kanyang mga alagad. Kaya ito din ang buhay na patutuo na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay nasa tamang kalagayan. Dahil ang ating pinaglilingkuran na Diyos ay buhay. Kaya nung nangako siya sa atin na kung tayo may mamatay, bubuhayin tayo muli, mangyayari po yun dahil napatunayan niya sa kanyang mismong sariling karanasan na nung siya ay namatay ayon sa pahayag ng mga propeta noon pa lang, minsan binumisiyas na darating para magtuho sa ating mga kasalanan, ginawa po yun ng ating Panginoon. Kaya bilang mga born-again, magpatuloy tayo sa paglingkod. Amen? Sa ating Panginoon. Meron pang isang verse, pakibasa sa Romans chapter 4, verse 25. Sige, basta magkakauna kayo. Mga tagabutuan yata yung ano dito. Sige. Si pangalan ni, ano? Romans chapter 4, verse 25. Pinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Upang tayo mawawalang sala. Okay, si Ella hindi niya nakita na sumayo na si ate na. Okay. So, sa Romans chapter 4, verse 25, nagpapakita na dito ng mga teksto na ang ating Panginoon siya ay nabuhay muli, no? Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, sa umagang ito, hanggang dito lang po ang ating papaliwanag. Hindi ko pa palang napakirong sa ito. So, next, sikapin ko ngayong sunod na linggo na may siro na natin itong declaration of faith natin bilang mga born-again. Nasa panglima na po tayo. Sa sunod linggo, tatalakayin natin ang pang-anim. So, sa umagang ito, ibigay ko na sa ating Sunday School. So, tuloy po tayo mga kapatid sa ating tatalakay sa paunahin ng mga tinuturo ng ating church, no? Yung ating declaration of faith. Last Sunday, ating napag-aralan at parang review na rin para sa atin ng mga born-again na tayo po yung iniwala na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at nagpakita sa mga alagad. At nung nagpakita siya, hindi multo. Bagkus, kung paano siya, yung katawan niya na isapit doon sa cross, nung mamatay siya, binalot, inilibing, nung mabuhay muli, yung katawan niya, ganun pa rin. Hindi na sira. Yun ang kagandahan sa nangyari. Mga kapatid, nung ating Panginoon ay nabuhay, yung kanyang katawan ay hindi naagnas. Kasi sa umpisa pa lang ng kanyang creation, sa kanyang pagdating sa sanlibutan,
ano na, yung kumbaga iwaga na, di ba? Dahil naisilang siya sa isang virgin. Sa science, hindi pwede yun. Kailangan mabuo ang tao sa pagsasama ng mga magulang natin, ng ating tatay, ng ating nanay, para mabuo tayo. Pero si Christ, dalang siya ng Holy Spirit. Ang kanyang ina sa panahong yun ay dalaga. Nung dumating sa sinapupunan ni Maria, dumaan din sa tamang proseso, 9 months, kasi gano'n talaga eh. Pero kakaiba rin, dahil wala na siyang physical na tatay, dahil gusto rin ng Diyos, ng Ama, ng ating Diyos Ama sa langit, na si Kristo walang banit ng kasalanan. Kaya pure si Christ. Hindi katulad sa atin, parang may bahin kayo ng kasalanan eh, kasi yung parents natin dahil sa kanilang pagmamahalan sa harap ng Panginoon, yung gawain ng mag-asawa, kung hindi dahil sa marriage, sin po yun. Kaya nga ang mga dalaga at mga binata na magnubyo na ginagawa yung trabaho ng mag-asawa, kasalanan po yun. Kasi ang maaaring ligtas sa ganung mga gawain pa, nag-asawa ka. Kumbaga, nabalot ka ng konsiderasyon ng Panginoon. Sige, pwede kayo nagawa niyan, basta mag-asawa kayo. Pero nung ating Panginoon sa Kristo, kaiba. Dahil si Maria, Virgin. Kaya yung kanyang katawan, kakaiba rin. Kaya nung namatay si Christ, yung kanyang katawan, kahit siya ay nalagutan ng hininga doon sa cross, hindi po nasira. Panglima mga kapatid, pang-anim na tayo, we believe in the bodily ascension of Jesus to heaven, His exaltation, and personal, literal, and bodily coming again the second time for His church. Buksan muna natin ang ating mga Biblia sa Gawa, chapter 1, verse 9 to 11. Okay, basta. Gawa, Kabanata 1, talatang 9 hanggang 11. Ang unang makabukas siya lang magbasa, lakas-lakasan lang ng konti. Anybody? Sa mga young people. Bukas na? At nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo dito? Verse 9 muna hanggang 11. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas, at habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulam at agad nawala sa kanilang paningin. Habang nakakinig sila sa langit, may dalawang lalaking apoy at biglang tumayo sa kanila. At nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo ba kayo dito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala kay taas ay babalik dito sa mundukan. Kung paano siya kumaitaas, pero din ang kanyang pagkain. Amen. Ito po ang pagkakataon mga kapatid na ang ating Panginoon ay nag-iwan siya ng huling habilin sa kanyang mga alagad dahil kailangan na niyang babalik sa kanyang Ama sa langit na kung saan siya nanggaling. At habang nagsasalita ang ating Panginoon, kung ating i-imagine sa ating mga isipan, habang nagsasalita siya, paunti-unting umaangat ang ating Panginoon sa lupa, papalayo sa mga alagad. At ang mga alagad naman ay nakatitig lang sa Panginoon hanggang sa dumating sa porsyon na hindi na makita ang Panginoon dahil tinakpan na ng
ulap. At kahit wala na ang ating Panginoon, yung mga alagad, nakatipid pa rin. No, kaya dumating yung dalawang anghel nagsasabi, ano ba ginagawa niyo dito? Yung nakikita ninyo yung Panginoon ninyo na umakyat, ganoon din ang mangyayari pag siya'y bumalik. So naniniwala po tayo na talagang yung katawan ni Kristo na umakyat sa langit ay siya rin katawan na babalik sa pangalawang pagkakataon, hindi na para pagbuhis ng kanyang buhay, kundi upang ang kanyang iglesia, ang church, hindi itong building, kundi yung mga tao na nakakaisa sa pangalan ni Kristo ay kanya pong babalikan upang dalhin sa kaharian niya para doon na maninirahan. Open your Bible sa John chapter 14 verse 2 and 3. Tapos ihanda ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Sa John muna tayo, John 14 verse 2 and 3. Okay, basa. At saka yung isang verse, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Sa tahanan ng aming mga ay maraming silid, nagkakaroon para ay maganda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kundi ito. Kapag naroon na ako at ay paghanda na kayo ng lugar, babalik ako at sasama ko kayo upang kung saan ako ay naroon. Amen. Ito po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad. Hindi pa po siya umakyat sa langit sa panahong ito. Siya po ay nangangaral pa sa mga tao. Pero nangako siya na sabi niya, in my Father's house are many mansions. Hindi po ordinaryo ang ihahanda ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi po siya nagsabi na duplex na bahay ang ihahanda niya sa atin. Ang sinabi, mansion. Nakita ba kayo ng mansion? Sabi nila marami sa Alabang. Doon siya makapunta doon. Sabi nila maraming mansion sa Alabang. Pag sinasabing mansion, malaki yung area ng iyong lupa. Tsaka, yung iyong bahay nasa gitna. Meron kang garden. Maluwag ang space. Yun po ang term na ginamit sa King James. Na ang Diyos, yung ating Panginoong Jesucristo, naghanda siya ng mansion sa bawat isa. Kaya wala man tayong tirahan dito, huwag tayo masyadong mag-alala. Amen? Kasi para magkaroon ng mansion sa langit, ang gagawin lang natin ay maging faithful tayo sa paglilingkod. Amen? Naalala ko yung si Brother Cristoni kasi kumuha ng sa yung pahulugan na bahay. Maliit lang, pero sa nakita ko, maganda siya. Maganda yung finished product nila. Napakaganda pag yun ang susundin mo. So, kung maganda nga yung mga gawa na mga bahay dito sa sanlibutan na mismo mga galing na sa pag-iisip ng tao, ano pa kaya ang mansion na inihanda ng Panginoon para sa atin? Sabi niya, paparoon ako doon upang ipaghanda ko kayo. No? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, inaasahan po natin na siya ibabalik
upang tayo ay kukunin. Sa 1 Thessalonians chapter 4, 3 to 18. So mga girls, makadalawa na ang mga boys. Dito tayo sa mga babae naman. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. First Thessalonians 4:13. 18. But we do not want to be and inform brothers about those who are asleep, that we can weep as others who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 17. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always see the Lord. 18. Therefore, encourage one another with this word. Amen. Ito dapat ang ating i-encourage sa mga kapatid natin na medyo napaghinaan ng loob dahil medyo na-depress, na medyo limbawa sa mga kamag-anak. Imbis ikaw ba ang born again, ikaw ba yung medyo parang wala, di ba? Pero huwag kang mag-alala mga kapatid, i-encourage mo siya, huwag kang mag-alala. Sa langit, meron tayo. Amen? Malinaw po na sa pagbalik ng ating Panginoon, kasabay ng kanyang utos at sa tunog ng trumpeta, makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo sa alapaap, sa ulap. Pero hindi ang mga buhay ang maunang sasalubong sa Panginoon. Bagkos ang unang sasalubong sa Panginoon ay yung mga kapatid nating natutulog. Sa Christians, ang mga patay nating mga kapatid na dapat, hindi po patay talaga totally. Ang sabi ng Bible, natutulog. Alam mo ba kung ano ang kaibahan sa natutulog at namatay? Pagpatay ng tao, gigising pa ba yun? Gigising pa ba? Hindi na. Hindi na. Pag sinabi ng Panginoon, ang mga Christian na pumanaw ay natutulog, yung mga natutulog, magigising pa ba? Hindi na. Magigising yung mga kapatid. Kaya huwag tayo mag-alala sa ating mga kapatid na nauna. Kaya kung nauna mo sila sa atin, pagdating naman ng Panginoong Jesucristo, sila rin ang mauunang sa salubong sa Panginoon. Kung tayo mga buhay pa sa dating sa panahon ng rapture na sinasabi, mahuli po tayo. Kung hindi ka naman ganun kalayo yung agwat ng huli, ibig sabihin, kung sa pila, mauna sila. Tayo mga buhay ng Nanay Kristo, susunod sa kanila. Ibig ko ba? Para salubungin ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po mga kapatid, ang ating paniniwala bilang mga born again. Pang-anim, we believe in the bodily ascension of Jesus to heaven, His exaltation and personal, literal, and bodily coming again the second time for His church. Yan po ang ating pang-anim na paniniwala. Sa sunod linggo, tatalakayin po natin itong pang-pito. So, ang ating fundamental doctrine ay 19. Anim pa lang po ang ating natatalakay. So, kung meron kayong mga questions, isulat lang ninyo. No?
At dapat tayong lagayan pala ng mga tanong. No? So kung kayo sino na lang ng mga pastor na kilala ninyo tungkol sa mga topics na pinagdaanan natin, para kung meron tayong bakanting time sa gabi ng linggo, ay matatalakay natin ang inyong mga tanong. Praise God. So, hanggang dito lang po mga kapatid, at ibigay ko ng panahon sa ating Sunday School Superintendent para sa iba pa nating gawain sa umagang ito. Pagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pagpatuloy natin yung ating pagtatalakay, no? Sa hindi na doctrine o teaching natin na mga born again. Nasa pang-pito na po tayo. Yandan nyo yung mga Biblia sa mga aklat na ating pong bubuksan ngayon sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Tapos yung isa, Hebrews 9 verse 12 and verse 22. Then yung isa pang verse, Romans chapter 5 verse 11. So ulitin ko, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, Hebrews chapter 9 verse 12 and 22, Romans chapter 5 verse 11. Sa pangpito po na ating pinaniwalaan o tinuturo sa Bakwi, we believe in the salvation of sinners by grace through repentance and faith in the perfect and sufficient work of the cross of Calvary, by which we obtain remission of sins. Naniniwala po tayo mga kapatid na ang kaligtasan ng mga makasalanan, kung ano man ang inyong problema, pagdating sa linggo, huwag niyong idamay ang Panginoon. Kaya habang ako nagpapaliwanag sa kanya, naunawaan niya, sige po pastor, kasi pastor, di ko ma-take na makita mo yung mukha niya, naiinis ako pastor, nagagalit ako. Nagagalit ka, kawawa siya nagsisimba, ikaw hindi. Eh sino pang maano sa Panginoon niya? Di ikaw. Dahil dinamay mo yung ang paglilingkod mo sa Panginoon, ang relasyon mo sa Panginoon. So ang ginawa niya mga kapatid, kahit meron silang conflict, next Sunday nagsimba siya. At nang tumagal, napansin ko rin nung nagsimba ka, walang inikan. Layo ang upuan eh. Pero nandyan lang. Pero maya-maya mga kapatid, nung na-feel na nila yung presence, nag-umpisa na yung presence worship, nag-iiyakan, bago nag-uwian, nag-reconcile na yung dalawa. Kasi alam nila, pareho-pareho sila, mayroong mga hindi pagkaunawaan. Kaya, sa ating paglilingkod mga kapatid, anong mga problema, huwag nating idamay ang Panginoon, lalo na sa mga gawain. Dahil kung gawin natin yun, yung kawawa. Patuloy lang tayo, no? Na maglilingkod sa Panginoon dahil po tayo yung mga ligtas na. Sa Hebrews chapter 9, verse 12, then lundag po tayo sa verse 22. Bisa lamang maraming po sa kawalan-banalan at iyon sapat na. Hindi ko sa mga kambing at isirong baka at kanyang dalang ulo, kundi ang sariling dugo at ikapatawad ng mga kasalanan natin. Amen. Narin pa? Sige. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng buo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuo ng buo. Amen. Sa Old Testament, ang mga Hebrew, pag nagkasala sila, ano talaga? Katumbas, dugo ng hayop, dugo ng kambing, baka, kalapati, depende kung gaano kalaki yung mga kasalanan nila. Noong unang panahon, ginawa yun para ipakita na ang kabayaran ng kasalanan ay sa pamagitan ng dugo.
Kumbaga, sa panahon nila, anino yun. Sa totoong darating na sa pamagitan ng dugo ni Kristo, babayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya nung dumating na si Kristo, hindi na po natin in-exercise na kung magkasala tayo, kasi hindi man maiwasan yun, na kailangan ba nyo magdala ng kambing dito, o kung ano-ano pa. Hindi wala tayong confession dito sa church na mayroong area na doon kayo para patawarin yung kasalanan. Hindi, kasi yung ating nagawang kasalanan, tayo lang nakakaalam. So tayo nanghihingi sa Panginoon kung anong nagawa natin. Hindi na po tayo kailangan na dadaan pa sa mga pastor o kung sino-sino pang mga minister, no? Para ipagpatawad ang ating kasalanan. Alam niyo, ginagawa lang kasi yan noon ng mga Kastilang pare, yung mga confession na yan. Kung tingnan niyo yung history, yung sa Nulimitang Hiri, nung maliit pa ako, nalalaman na narinig ko lang yung sa history namin kung bakit na nabulyaso yung pagkaklas ng mga nila ni sino ba yung namumuna noon sa paglaban sa Kastila, sila ni Andres Bonifacio. Mayroon silang plano na maglaban sa Kastila kasi yun nga, alipin tayo ng mga Kastila. Alam mo kung bakit nasira yun? Dahil sa confession. Noong ang mga kalalakihan ay nag-meeting sila, yun ang mga babae, pumunta sa simbahan at nangungumpisa, sasabihin ng paring Kastila, anak, sabihin mo kung ano yung mga kasalanan mong nagawa. Alam mo, ang pagpipildi sa pamamahalaan ng Kastila, isang kasalanan. So napipilitan sila. Kasi sabihin nila, alam mo, Father, yung aking asawa, nandun sila sa Malulod, Bulacan, kung ano saan lugar sila nagtitipon. Kasi meron silang plano na, ganun ba? Ano bang tamang araw na lulusot sila? Ganito po yung Father, ganito ganyan. Kaya nga, hindi natuloy yung pag-aakasahan na naganap dahil sa confession na yan. Kaya hindi naman totoo yan. Ang confession dapat sa Diyos mismo dahil tayo hihingi ng tawad. So, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Sa isa pang verse, sa panghuli, Romans chapter 5 verse 11. Romans chapter 5 verse 11. Pakibasa. Kaya po, nagagalaw tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan. Amen. No? So, ating pong nakikita na nung tayo po ay tinubos, no? Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi po natin nakukuha ang salvation dahil sa ating mga mabuting nagawa. Basahin ko ulit sa King James Version, no? Romans chapter 5 verse 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. So sa pamagitan ni Kristo, tayo nagagala na sa pamagitan niya, tayo po ay napatawad o natanggap natin ang kapatawaran sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, tayo ay dapat masiyahan, magalak, no? Dahil ang bawat isa po sa atin na tumanggap kay Kristo ay pinatawad at tayo po'y mga ligtas na. Amen? So hinihintay lang natin ang pagbalik ng Panginoon or kung hanggang kailan kukunin niya ang ating mga buhay. Kaya ang gagawin lang natin, magpatuloy tayo sa paglilingkod, hindi tayo nagpagkahirap, hindi tayo gumising ng umaga at magsimba para maligtas, kundi ginagawa natin yun dahil tayo po'y mga ligtas na. Palakpakan natin natin, Panginoon. At sa umaga nito, ngayon na sa ating Sunday School Superintendent o si Sister Pig pala. Praise God, maraming salamat Pastor Emil. Salamat sa mga salita ng Diyos na talagang nagbibigay sa atin ng lakas upang umpisahan ang araw na ito sa pagpuri at paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa palagian at sa lahat ng oras at sa lahat ng araw. Praise God!
Diyos at hindi po na tayo lahat ay lumayo. Tayo ay manalangin para sa ating gawain. Ipanalangin natin ang ating praise God. Panalangin natin ang ating gawain ngayong umagang ito. Mula sa beginners, primary, junior high, young people, young adult, at maging sa adult. Sa mga midweek services, lahat ng ating mga pastors, sa lahat ng mga sister churches, at sa lahat ng... Magkaupo kayo sa presensya ng Panginoon. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin yung ito na doktrina ng ating church, no? Dito na po tayo sa pang-8. Ang ating tinuturo at pinaniniwalaan, isa sa ating mga doktrina, itong pang-8 ay nagsasabi na we believe in necessity of water baptism by immersion in the name of the eternal Godhead in order to fulfill the command of the Lord Jesus Christ. Naniniwala po tayo mga kapatid na ang bautismo sa tubig ay kailangan bilang isa sa mga tinuro ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang kapanahunan. Ang ating paniniwala sa bautismo ay yung paraan na ibinigay ng Diyos ng halimbawa nung siya ay binautismuhan. Saan ba binautismuhan ng ating Panginoon? Sa inyong mga pag-aaral, sa inyong mga Sunday school. Saan ilog ba siya binautismuhan? Sa ilog Pasig? Jordan. Tama, no? Sa Jordan River. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo binautismuhan, ganoon din ang ating ginagawa. At ito ay taliwas sa dati nating pinanggalingan ng church, no? Noon, bautismo daw ang tawag sa yung bata ay dadalhin doon sa church, tapos yung noo, parang bigyan lang ng sign, tapos o di kaya yung holy water, tapos i-sprinkle, no? Sa bata. Bautismo na ang tawag ko doon. Pero kung ating titignan sa Biblia, hindi po yung bautismo. Yung ginagawa po sa bata, yun po ang tinatawag na pag-alay, paghandog sa Panginoon. Tayo rin mayroong pag-aalay sa mga bata at hindi po bautismo yun. Yun po ay pag-alay. Ang bautismo ay talagang itong ating pong makikita sa mga talata na kung saan ang bautismo ay kailangan sa pamagitan ng ilubog sa tubig. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 4. Ito pong halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Chapter 3. Ito po ang pagtatagpo ng ating Panginoong Jesucristo at si Juan Bautista. Matthew chapter 3 verse 1
Umpisa tayo sa verse 11 pala. Verse 11 tayo hanggang 12. Sino muna magbasa? Pinabismuhan kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyong pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit at umarating, nakasunod po ang nagbautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin. Hanggang verse 17. Tuloy mo, Brother General. Hindi ako dapat kahit pagkadadalan ng kanyang hawak niya ay ng kalaykay upang alisin ang dayami. Ikipunin niya sa kamali ang igo, ngunit ang ikay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Si Jesus ay tumating naman sa Jordan mula sa Galilea at umapit kay Juan upang magpapautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangan bautismo ninyo at kayo pa ang umapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos at pumayag si Juan 16. Nang mabautismuhan si Jesus, tumawag siya sa tubig, pinuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Lumabas sa kanya gaya ng isang kalamati. 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, nalubos ko sa lupa. Okay. Verse 16, mapapansin po ninyo na ang sinasabi, went up straightway out of the water. No? Sabi sa Tagalog, nang umahon si Jesus sa tubig. So ang bautismo ay kailangan ilubog. Sino ba sa inyo dito ang hindi pa nabautismuhan? Mayroon. Sa pangalan mo si? Kaya hindi mo pabautismo Ramon. Naniniwala ka ba kay sa ating Panginoon na tagapagligtas? Hindi na itagal yung baptism. No? Mag-set ka ng araw kung kailan mo gusto para malaman din namin para mabautismuhan ka. Okay? So ang bautismo, huwag kang matakot. Kasi yung iba kasi pag mapurnagin na sana, inaano ng mga barkada, naku, pag bautismuhan ka, hindi ka nila iaahon, tutuluyan ka nila. Hindi tutuluyan kasi hindi naman bautismo tawag nun. Inano mo na yun, ang tawag nun. Para mo na pinatay. Ang bautismo kasi, paglubog, iahon ka agad. Alalayan ka pa nga ng pastor, kung sino man naka-assign, para pag lubog ng buong katawan mo, iahon ka kaagad. Sa akin, maraming experience, iba-ibang experience ang aking naranasan. Nung nagbautismo kami doon sa Pangasinan, Baguio, malalaki ang alon mga kapatid, napakahirap magbautismo. Kasi pati ako, naulit ako ng bautismo kasi sa laki ng alon. Di ba, pag magbautismo ka, dapat ang ilubog yung bautismuhan lang. Ang nangyari doon, Baguio kasi noon, wala kang magawa. Pati ikaw na nagbautismo, naulit ka sa bautismo dahil basa ka na eh. Pero hindi hadlang ang anumang sitwasyon, hindi hadlang ang Baguio, kung ano ba, wala. Pag once ang tao mag-decide tungkulin ng mga pastoryan, naisip ang araw ng bautismo. Naka-experience din ako ng bautismo, isang nanay na edad ng mga 75 years old. Sabi ko sa kanila, pabautismo ka na eh. Oo, pastor, punta tayo ng dagat.
ay ayaw ko pastor. Takot ako sa dagat at kailanman hindi pa ako nakakita ng dagat. Yan ang sabi niyo mga kapatid. Tatay operator sa taas. Hindi ko alam kung saan ang nag-feedback dito. Praise God. So ang ginawa namin mga kapatid, ang ginawa namin, kung paano tunay, ang bautismo kailangan ilubog ka sa tubig. Pastor, gawa ka ng paraan, hindi talaga ako pupunta ng dagat. Takot siya mga kapatid. So ang ginawa ko okay na. Ang ginawa natin mga kapatid, sige sa church tayo mag-bautismo na eh. So pumunta siya, pinasuot ko rin sa kanya yung puting robe. At, oh Lord, paano bang gagawin namin? Ilagay ko to sa drum, sagwa naman tingnan. Sinay, pumunta mo naman kami sa CR. Binasa ko yung kalahating katawan niya mula liig pababa. Binasa ko, binuhusan ko ng tubig. Tapos, kumbaga yung ulo na lang ang hindi mabasa. So, nagseremonya ako sa church. May malaki akong planggana doon pinatong sa upuan. Ang gagawin natin ay huwag kang huminga na sandali na yan. Ilublog kita talaga na yung mukha mo. Ilublog ko sa batya. Buti yung batya mo medyo malaki. Saglit lang tayo. Sige, bayad siya. Bayad siya. Kahit anong gawin niya, basta huwag lang sa dagat talaga daw. So nagseremonya ako ng baptism. Pagkatapos, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nanay Gloria Ramos. Nilublog ko siya. Yung buhok inano ko na para lahat masali. Inahon ko agad. So, sa palagay ko, parang hindi siya biblical. Pero nakita ko sa mukha ni nanay na binautismuhan, tuwang-tuwa siya mga kapatid. Makikita mo talaga kung nandoon kayo, masaksihan ninyo yung tuwa niya na siya ay nabautismuhan. Sabi ko nga sa Panginoon, wala ito sa ano mo, wala ito sa turo mo, pero gusto ni nanay magpabautismo at ito lang paraan na alam ko na kampante siya. So nangyari pa rin ang bautismo at nakalipas ang isang taon, si nanay kinuha na rin ng Panginoon. At nung kinuha siya, peaceful yung kanyang sa aking ng kanyang mga anak na mga unbeliever, si nanay nung kinuha ng Panginoon, parang natutulog lang. Hindi nila namalayan. Yung iba pag malapit na mamatay, minsan nag-i-struggle, di ba? Pero yung si nanay, sabi ng mga anak, kasi sila lang naman ang nakasaksi rin, nung si nanay ay binawian ng buhay, na parang natutulog lang. Nung ginising nila, hindi na, yun na, kinuha na siya ng Panginoon. So balik tayo, ang bautismo ay kailangan ilubog sa tubig. Sa Matthew chapter 28 verse 19. Pakibasa. At yung Gawa chapter 2 verse 34 and 36. Then Gawa chapter 19 verse 1 to 6. Sa Matthew 28 muna tayo, 19. O, babae na naman. Matthew 28, verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Okay, baptizing them, no? So tayo lahat ay inuutosan. Actually, ang bautismo ay hindi lamang para sa mga pastor na gagawin. Kayo ay maaaring magbautismo kung wala nang iba. Halimbawa, meron kayong mga kaibigan na habang pinangaralan mo, tumanggap siya kay Christ, gusto niya magbautismo, wala nang time kung ano man ang mga situation, direct
ang bawat isa sa inyo pwedeng magbautismo. Pero sa atin lang kasi para medyo formal at mayroon namang mga pastor, kami ang nagbabautismo. Pero tandaan ninyo, pagdating sa panahon na ang sitwasyon ay hindi ka makahanap ng pastor, isa sa isip ninyo na kayo man ay pwedeng magbautismo. Pwede kayo magbautismo mga kapatid, yan ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, go into the world, preach the gospel, hindi mga pastor lang tinuruan, ang lahat pong mananampalataya ay ini-encourage ni Jesus na bumayo at mangaral. Ang sino mang tumanggap, bautismuhan. Hindi sila sabi, ang sino mang tumanggap, maghanap pa ng pastor. Hindi. Yun talaga ang totoo nun. Pwede kayong magbautismo kung wala na kayong time na makita ang pastor. Kasi ang nakakatakot lang naman sa inyo ng bautismo, hindi nyo alam kung paano. Pero kung tingnan niyo yung mga experience niyo kung paano kayo binautismuhan, yun ang gagayahin ninyo. Yun lang. Simple lang naman yun, di ba? Yung binautismuhan kayo, inalalayan kayo ng pastor, inahon. So yun lang mga kapatid.